So trending at pinag-uusapan ngayon yung Voltes 5 kahit na 1 week na siya sa ere, sa television. So old school anime na to na paborito ng mga kaibigan ko dati nung elementary ako. Pero ako kasi hindi ko to pinanood noon kasi wala siyang romance. Ako pa naman hilig ko sa romance sa anime. Feeling ko kasi dati pag walang romance yung anime parang pangit eh. Ewan ko ba. Pero ganun ako dati. Pero ito naman, nung napanood ko na siya, narealize ko maganda naman pala yung story niya. Ako kasi dati, mas paborito ko yung Daimos. Kasi nga, may romance yun. Ito wala. Pero, okay naman pala tong Voltes 5. So, kahit wala siyang romance, bumawi naman siya sa drama. Kita ko yung teaser, parang ibang-iba siya kung ikukumpara sa mga nauna nang ginawa natin ng GM. Pansin mo yung CGI niya, sobrang ganda na talaga. Bigla ako nagsisi na hindi ko pinanood yung anime version dati. Kasi nung napanood ko yung first episode nitong Voltes 5, maganda naman pala siya. May intriga ka panoorin siya, hindi siya nakakatamad panoorin kasi medyo slow yung pacing niya. Hindi katulad kapag pinanood mo yung anime version, fast pacing siya. Maraming mga siningit na eksena na wala naman sa anime. And then kung mapapansin ninyo, mas binigyan nila ng lalim yung karakter ng mga bida rito. Kakaalam ko rin, yung gumawa ng Daimos tsaka itong Voltes 5, iisa lang. Kasi part siya ng Romance Robot Trilogy. Ang pagkakaalala ko ata, Combatron yung una. Tapos Voltes 5, tapos Daimos. Hindi ko lang magets kung ba't kasama sa Romance Trilogy to. Hindi naman romance yung focus nitong Voltes 5. But anyway, yung kwento nito tungkol to sa 5 piloto ng Voltes 5 na sina Steve, Bert, Jan, Jamie, at saka si Mark. So, iba-iba sila ng personality dito. Pero yung mga una ko nabanggit, sila, magkakapatid sila. Nag-umpisa yung kwento nito dun sa alien invasion. Tapos, nagulat yung mga alien na kaya pala lumaban ng Earth sa mga robots nila. Pero ligid sa kaalaman nila dahil yun kay Ned Armstrong. Originally, galing talaga siya sa planet Bozonian din. So, kumbaga, alien din siya. Ito siyang Nobel alien na tumakas sa Bozonian. Tapos, napunta siya dito sa Earth. Then, nagkaroon siya ng anak. Ang dahilan kung bakit siya tumakas dun sa Bozonian kasi wala siyang sungay. Kaya kahit na Nobel blood siya, tiraan siya nung pinsan niya. Kasi dapat daw, hindi siya yung maging emperor. Dahil nga, para sa kanila kasi, pag wala kang sungay, parang isa ka dapat alipin, ganyan, mababa yung tingin nila sa'yo. Bago siya pumunta dito, meron din siya naiwang asawa sa planet Bozonian. Yun nga lang, hindi niya na alam yun kasi nga sinabihan siya na patay na raw yung mag-ina niya. Kaya hindi niya na rin hinanap pa. Pero si Prince Zardos, yung pinaka main villain dito sa Voltes 5, kapatid yun ng 3 magkakapatid. Yung character ni Prince Zardos sa anime version, medyo parang nakakatakot, tsaka sobrang strong ng personality niya. Pero dito, sa live action, ang pinili nilang artista si Martin Del Rosario, which is parang sobrang pretty boy ng itsura niya nung nag-costume siya as Prince Zardos at maamo yung mukha niya. Pero sa tingin ko naman, kaya naman niyang gampanan yung character. Siguro, ibahin na lang niya yung atake doon sa character na yun. Yun nga lang, nabasa ko sa mga spoiler na heartbreaking yung ending niya. Mamamatay daw siya dito eh. Sorry sa spoiler, pero yun talaga yung nabasa ko. Pero dito sa live action, total marami naman silang binabago. Sana isa yun sa mga aspect na baguhin nila kasi yung character niya yung pinakagusto rito para sa mga bida. Tsaka si ano rin, gusto ko rin yung kulay blue, si Radson Flores. Parang ang astig niya doon sa kabayo. Ewan ko ha, pero ang ganda lang ng character niya para sa akin. Parang lone wolf siya. Parang naalala ko si Guy ng Jetman. Isa rin yun sa mga nagustuhan ko sa Super Sentai dati. Nakaka-excite nga yung mga pangyayari at kaabang-abang. Talagang halatang pinagkagastusan, pinaghandaan siya. Hindi nga siguro siya ganun ka-perfect kung ikukumpara mo siya sa mga Hollywood films. Pero para sa akin, mataas na yung naging improvement nito kumpara sa mga dating effects na mayroon yung GMA. So, ito yung resulta kapag nabigyan ng budget yung GMA. Kasi usually, ang dami nagre-reklamo mga Pilipino na bakit daw yung gawa ng GMA, ang bilis daw gawin, tapos parang low quality, ganto ganyan. Sa totoo lang, yung mga taga-GMA naman, kung ano naman yung kaya lang ng budget nila, yun lang yung ginagawa nila. Tsaka kung ano yung sa tingin nila yung nakakagatin ng mga tao. Ano magagawa natin kung ang mabenta sa mga tao ngayon yung mga kabitan, ampunan, yung mga ganyan. Yun yung madalas na nabebenta kahit sabihin na natin gas-gas na. Aminin nyo, yun pa rin yung nagre-rate pagdating sa Philippine television. Itong mga effects na mayroon ngayon sa GMA, maganda naman siya.
Kung ikukumpara ko nga siya sa mga Super Sentai series, kasi ako kahit until now active pa rin ako sa panonood ng mga Super Sentai series. Hindi rin naman ganito kaganda yung CGI. Para sa akin, mas maganda pa nga yung pagkakagawa nitong GMA. Parang masyadong ang ginalingan sa totoo lang. Yung iba naman sa Facebook, pinagtatawanan daw yung training ni Little John. Bakit daw yung anime version, pating daw yung pinapatay. Samantalang dito, yung penguin, sinakyan lang niya. Ewan ko ba sa kanila. Bakit? Pwede ka bang pumatay ng pating sa totoong buhay? Siyempre anime, yun din mo talaga yun sa totoong buhay, di ba? Tsaka sa totoo lang surprising enough na hindi nila pinatanda yung character. Kasi sa ibang mga live action, napapansin ko, pagka awkward, ginagawang matanda yung character ng mga bida pag inadapt na sa live action. Pero dito hindi nila ginawa yun. Parang ginastify na lang nila na maigi kung bakit may bata sa mga piloto ng Voltes 5. Tsaka hindi ba pwedeng isipin nila na kapakanan ng child actor? Wala ka namang, di ba? Kumuha pa sila ng eksena na nasa ilalim ng dagat talaga yung child actor. Hindi mo pwede yun. Walang bihira ako manood ng mga Pinoy dramas kasi konti lang yung nagkakaroon ako ng interes. Pero sa tingin ko, itong Voltes 5, good enough na siya para magbalik ulit ako sa panonood sa TV. Kasi usually sa internet na lang ako nanonood. Parang as a Pinoy, gusto ko suportahan yung Voltes 5. Kaya sa TV ko talaga siya papanoorin. Actually, hindi ko nga gusto yung anime nito dati. Pero mukhang dahil dito sa first week ng Voltes 5, dahil nagustuhan ko yung pagkakagawa niya, mukhang papanoorin ko na rin yung anime, di ba? Para kahit paano, meron akong idea sa kwento. Tsaka sa totoo lang, parang nakabitin yung first week ng Voltes 5. Parang gusto mo na agad malaman kung ano yung mga susunod na mangyayari. Ganda rin yung pagkakakanta ni Julian San Jose do sa opening theme song. Pero sana ginawa na lang nilang Tagalog version. Pero medyo nawiwirdohan ako do sa opening song. Yung may pulang background. Parang masyadong comical yung dating. Parang cartoon sa cartoons. Pero okay naman, yun lang naman yung napansin ko. Yung ending song naman maganda. Instrumental lang pero nandun pa rin yung spirit ng original na ending song ng anime dati. Para sa akin yung rating ko rito, 9 out of 10. Hindi siya sobrang perfect pero okay na rin yung effects niya kung ikukumpara mo sa mga Super Sentai series. Recommended to para sa mga hindi aware yung tungkol sa mga mecha anime, ganyan. O kaya gusto mag-umpisang manood ng mga Sentai series. Ito munang atin yung panoorin natin. Yung sariling atin na tayo talaga yung gumawa. So yun lang, thank you sa panonood.